siya yung pinakamakapalang muka. Jay. Magbigay galang naman kayo. Palakpakan natin ang ratings ni Pangulong Marcos. Kahit, di man lang kayo naaway, ganoon na nga lang ratings, tapos nilalait nyo pa. Ganun. Ganun. Galagin nyo, yan ang best president ever. Sa pinakawalang kwenta. Lahat nasa kanya ano sinasabi niya rito? Madaming ibang survey. Madaming ibang survey, just don't base it on one. Let's not base it on one. Kitang-kita niya na sa sarili niya, kitang-kita niya na sa taong bayan, kung ano yung sigaw ng taong bayan at dito sa trust rating, parang baliwala lang din sa kanya, mga partner Parang ano lang parang bahala kayo. Siguro minsan kailangan din nating tanggapin na ayaw na talaga ng mga Pilipino sa'yo. Kasi unang-una, ang dami mong palyado. Ayan. So, balita regarding dito sa mga sinabi ni Pangulong Marcos Jr. Pag-uusapan po natin yan isa-isa at bibigyan natin ng opinion. Himay-himayin po natin kung ito bang sinasabi niya ay makakatulong sa ekonomiya ng ating bansa, makakatulong sa pag-unlad ng ating bansa, o ito ay sisilbing smoke screen ba sa mga tunay na issue ng ating bayan na hindi pa nabibigyan ng solusyon mula noon hanggang ngayon. So, sa tingin nyo, mga kapartner, sa susunod na 3 taon, kung pagbabasihan natin ang mga statement at mga moves ng loob ng Marcos administration, nakikita nyo ba na magkakaroon ng pagbabago or pag-unlad or anything na pagbabago hindi tulad ng 3 taon na nakaraan? Sa tingin ko meron. Pabago-bago ng isip, magkakaroon tayo. Kasi iba yung sinasabi at iba yung nangyayari. Gaya niyang ito nga, yung picture natin dito na talaga namang partida, 2 Duterte pa, tapos siya lang mag-isa, talo pa rin siya. Nakikita niyo ba yan? Kasi ang tendency nito, 2 Duterte magkasama. Ngayon, mahahati ang trust rating na yan. Pero hindi pa rin siya umubra kasi biruin mo, dating Pangulong Rodrigo Duterte, 63%, tapos si VP Sara, 50%. Pagdating ngayon kay Marcos, boom, 32%. Grabe yung binagsak niya. Tapos, ayaw niya daw mag-resign. Diba? Bakit ako magre-resign? Diba parang ganon? Pero proud ako dito kay Marcos. Alam niyo kung bakit? Siya yung talagang masasabi natin na parang pinakamakapalang muka. Alam niyo kung bakit? Kasi kitang-kita niya na sa sarili niya, kitang-kita niya na sa taong bayan, kung ano yung sigaw ng taong bayan at dito sa trust rating, parang baliwala lang din sa kanya, mga partner Parang parang bahala kayo. Dahil nga, meron tayong narinig, kung hindi ako nagkakamali, ang sahod daw ng presidente ay 490,000. Kung hindi ako nagkakamali, So, kung susumahin mo yan, 490, hanap tayo ng calcu kasi mahina tayo sa mati. 490, sige. 490, tapos divide times 12. 490 times 12. Okay. Yung isang milyon, yung 10. 490 times 12, okay. Parang So, sabihin na natin, 1.1 million. Parang ganyan. 1.1 million sa isang taon. Yan, 6 years yan. Parang aabot ng mga parang 36 million, parang mga ganun. Basta mga malaki ang mga mauuwi niya Kumbaga, mapupunta sa kanya sahod niya Okay lang yan. Isipin niyo 'tong mga kababayan. Natural lang naman yung 2.7 million. Nasa batas naman yan Isipin nyo to, taong bayan at tax natin ang binabayad o pinapasahod natin sa mga opisyal na to, lalong-lalo na dito sa presidente. Pero nararamdaman ba natin na may ginagawa? Ayun ang problema. Pinapasahod mo, nagbabayad ka ng tax, pero wala ka namang nararamdamang pagbabago. Ang masama dito, mga partner, mas lumala pa. Ito na lang isipin na lang natin tong pero mo pandemic, di ba? Paangat pa lang tayo pabalik pa lang yung ganda ng ekonomiya natin. Pagpasok ni Marcos, boom, bumagsak pa lalo. Yun ang problema. Partida pa to. Nung panahon ni Pangulong Duterte, hinagupit tayo ng pandemic Pero ngayon walang pandemic. Walang kahit ano. Pero bagsak ang ekonomiya. Bakit? Dahil sa'yo. Ayun. Jay.
magbigay galang naman kayo. Palakpakan natin ang ratings ni Pangulong Marcos. Kahit, di man lang kayo naaway, ganoon na nga lang yung ratings, tapos nilalait nyo pa. Ganun. Ganun. Galagin nyo, yan ang best president ever. Sa pinakawalang kwenta. Tapos ito pinakamalapit yan. Mas mataas pa ratings ni Pastor kaysa sa kanya. Yan ang problema. Yung problema dyan. Partida, hindi pa yan nahalal bilang senador. Alam naman natin yung nangyari nung nakaraan sa halalan, pero mas mataas pa ang ratings sa kanya. Partida pa, biruin mo, kung isang Duterte lang itong nandito, is nasa 113%. Oo. So, siya, nasa 31%. So, mga ganitong, tsaka ito, ano sinasabi niya rito? Madaming ibang survey. Let's not base it on one. Ganun pala. So, ibig sabihin, lahat ng survey, papaniwalaan na lang ng tao kahit iba-iba yun. Alam nyo kasi, Pangulong Bongbong Marcos, Mr. Marcos, wag na palang Pangulo. Hindi mo naman deserve yung ganung tawag sa'yo. Siguro minsan kailangan din nating tanggapin na ayaw na talaga ng mga Pilipino sa'yo. Kasi unang-una, ang dami mong palyado. Tsaka hindi mo rin kami masisisi, ba't ka namin pinagtatawanan or bakit ayaw namin sa'yo. Ang dami namin. Eto, ulit-ulitin ko yung mga kapalpakan mo, ha? At yung mga hanggang ngayon, hindi mo pa nasasagot ng mga issue. Unahin na natin yung bago, yung BICAM report, diba? Bakit mo pinirmahan yun? Na alam mo naman may blanco. Nandiyan yung 5,500 na flood control. Yung mga pondo sa GSIS, Maharlika Fund, SSS, ang dami. Salitagtag Batangas na drug wall, hanggang ngayon wala nang update. So, alam mo, sobrang tinatawag na toxic na kasi talaga. Kaya yung mga Pilipino, hindi nyo sila masisisi bakit hindi ka na nila pinagkakatiwalaan. Kasi biruin mo, saan ka ba naman nakakita na isang Pangulo na umikot lang yung kanyang 3 taon na panunungkulan bilang Pangulo sa Pilipinas, umikot lang yung 3 taon mo para lang sa mga Duterte? Diba? Umikot lang doon ng umikot, wala ka naman nagawa. Yung mga build project nga na sinimulan ni Pangulong Duterte hanggang ngayon nakabalandra. Samantalang ang laki-laking mga pera ang pinag-uusapan, trilyon. Una-una, sa BICAM report, ilang trilyon yan. Billion yung inano kay Martin Romualdez. Billion din sa flood control. So, ang daming mga pera na hanggang ngayon nagtataka, o maraming mga pondo na nagtataka ang mga Pilipino kung saan napupunta na hanggang ngayon hindi sinasagot ni Marcos Jr. Mas nauna niya pang sagutin yung mga walang kakwenta-kwentang katanungan kaysa yung sa mga karapat-dapat niyang sagutin. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, etong mga ganitong trust ng taong bayan, maituturing na naho natin to na talaga. Talagang dapat na kung sino mga ba talaga ang dapat i-impeach, no? Kasi biruin nyo, ito na lang, i-impeach nyo ang 50% na merong tiwala ang taong bayan kaysa sa 32%. Bagay nga sa iyo yung kulay nyo, pula. O tignan nyo, lagi kang namumula sa ratings. Ayan ang problema, di ba? Kasi ito yung 32 pag sa wedding, numero to ng baliw eh. Numero ng baliw, 32. Numero to ng baliw. Kaya siguro, tama-tama, bagay na bagay sa kanya. Sabi niya dito, marami daw ibang survey, let's not base it on one. Huwag daw natin ibase sa isang survey lang kasi napakaraming nagsasurvey. Kahit kaya pala may sarili silang survey, Master. Oo nga Pangulong Bongbong Marcos, tingnan mo yung mga survey, Pulse Asia, basta yung mga premiadong nagsasurvey, mas mataas naman lagi na si VP Sara Duterte. So, hindi talaga natin ibabasa sa isa yan. Dahil lahat ng survey, lahat ng survey, naungusan ka talaga ni VP Sara Duterte. Huwag na natin isama si Pangulong Duterte. Kasi siya ay dati ng presidente. So, kahit kailan, hindi mo naungusan si VP Sara Duterte mula noong unang taon ninyo hanggang sa ngayon na patapos na yung administrasyon. Actually, marami pang sinasabi to regarding dito sa reconciliation. Naalala niyo ba yung reconciliation? Yung sinasabi, yung nag-podcast sila ni Tunying. May panaginip ako dyan, pero mamaya na. Sige. Nag-podcast sila ni Tunying. Tinanong siya ni Tunying kung may chance ba na magkakaroon ng magkakasundo, reconciliation regarding sa hidwaan ng mga Duterte at ng mga Marcos. Ang sabi niya, bakit hindi? Oo, ayoko na may kaaway. Pero ang lumalabas kasi ngayon,
parang siya pa yung aping-api. Siya pa yung aping-api na parang yung Duterte ang nanghingi ng reconciliation sa kanya. Hoy, Mr. President, ikaw ang nanghingi ng reconciliation. At para bagang sinasabi nila na wala siyang nagawang kamalian dito. Ang sinasabi nga natin dito, kapag ikaw ay humingi ng reconciliation, you are willing to submit to whatever condition. Dahil nagkaroon kayo ng hidwaan, mayroon niyang rason kung bakit. Sino ba ang nag-una? Sino ba ang unang nanggulo? Di ba kayo? Binanat-banatan niyo si VP Sara Duterte, sinira niyo pagkataon ni VP Sara Duterte, impeach si Pastor Apollo Sikibuloy na alay ng mga Duterte, binalahura ninyo si President Duterte, kinidnap ninyo. Now, saan nagsimula ang gulo? Di ba sa inyo? Tapos ngayon, umaakto ka na parang wala kang alam kung ano yung nangyari, kung bakit kayo nagkaroon ng hidwaan. Na mismong kapatid mo nga, hindi ka mahal. Dahil sinasamahan pa yung mga Duterte kaysa sa iyo. Okay, partner? Daragdag ka? Ikaw na. Sige, ayan yung reconciliation. Medyo medyo parang mayabang pa eh. Mayabang ang dating. Kasi ikaw totoo yun, ikaw ang nag-umpisa ng gulo, pero ikaw pa rin yung ikaw pa rin yung maangas. Hindi pwede yung gano'n. Ikaw ang nakikiusap na ayaw ko ng gulo, ayaw mo ng gulo. Pero pag sinabi nila na ito ang kondisyon, bakit parang ayaw mo? Bakit? Natatakot ka na dumating ang araw talaga na ikaw naman ang babawian o ikaw naman ang makakarma? Hindi naman ganyan ang mga Duterte, hindi naman bumabawi yan eh. Ang point dito, baka dumating ang araw na itong mga pinagagawa mo sa mga Duterte, bumalik sa'yo. Di ba?